Sobrang init na nga mga tropa. Yun, nakabalik na, sobrang init. Bomba! Naghahanap pa din ba kayo ng pupuntahan this summer? Yung malapit at ilang oras lang ang layo mula sa Manila. San Felipe, marami kang pwedeng puntahan dito sa Zambales. Like, Malamang sa malamang ay isa na ito sa nasa listahan ninyo. Tabi-tabi lang yung mga resort, tabi-tabi lang din yung mga kainan. Kaya hayaan nyo kwentuhan ko kayo sa aming naging experience sa pagbisita sa isa sa pinakadinarayong lugar sa Pinas tuwing tag-init. And for today, welcome to Liwliwa! Kaya tara, samahan nyo ako. Let's go! So yeah, we're here in Liwliwa, Zambales. And dumating kami mga 2. So ngayon, mag-ATV lang muna kami. I mean, nag-ATV kami ngayon since kasama siya sa package na kuha namin. So yeah, hinihintay ko si Cathy kasi nandun siya. Ayun, layo. And sobrang luwag ng place dito nung for ATV. Lawak. And ito yung dagat. Solid. So tara. Let's enjoy the day. Let's go. Si Cathy. Pasahero tayo ng OBR natin. Little bit of background. Popular na name ng bahay na ito. It was then changed to San Felipe way back 1853. Dahil nga daw ito sa apat na santong magkakapatid na sina Marcelino, Antonio, Narciso, at syempre, Felipe. Hence, they named the 4 municipalities after sa magkakapatid na ito. Kabilang na syempre ang San Felipe. At ngayon, dinarayo na ito dahil sa magandang beaches. Isa na ang Liwliwa. Ayos, no? Kaya bomba! It's 5:20 na. So dumating kami mga around 12. Pero ang check-in kasi is 2. So pagdating dito, kumain muna kami. Nag-advance, bili kami ng ticket, nag-advance kami ng 1 week. 8 yung andar, or 8 yung biyahe, pero pinasakay na kami sa 7:30 na bus. So actually hindi nga 7:30 muli, 7:20 pa lang eh. So from Manila, sumakay kami ng bus, baba kami ng San Felipe Bayan. Then from San Felipe Bayan, nag-tricycle kami, 100 isang tao. Then environmental fee pagpasok dito, 50 pesos. Gerald Anderson. Mukha mo naman si Gerald eh. Lalakala dito yun. Then yun, saka kami nag-check-in. Pagka-check-in, pahinga saglit, then sobrang init kasi. So lumabas kami mga bandang 4 na. Ang nabook naming room or nakuha naming resort is Gasera de Liwliwa. So dito siya banda sa bungad ng Liwa. I mean sa pinakaunahan. So sa Gasera yung binayaran namin is 3.5 per night. So 2 nights kami ngayon. 3.5. Ang maganda doon, kasama na yung breakfast. Sobrang lamig ng room. Nagpo-moist. Tapos, yung ATV, libre siya. Kasama na siya dun sa package. So yun, naka 1 oras kami ng ATV. Kasi sa isang gabi, 30 minutes. Pero since 2 nights kami, 1 oras yung binigay sa amin. Yun, sobrang solid naman. And so far, medyo konti pa yung tao ngayon. Siguro, bukas na dami na yan kasi pa-weekend na. But yeah, chill lang kami ngayong hapon. Then mamaya mag-aarap ng dinner siguro. So tara, enjoy natin yung gabi. Or enjoy natin yung hapon. Let's go. Ice cream. Kano yan, boss? Pinipig pandan, strawberry cheese, munggo ubi. Okay, pati. Pinipig pandan, strawberry cheese, ube. Pinipig daw po. Thank you, tayo. Hindi po. Chocolate. Chocolate. Nanood kami ng sunset. Tignan nyo. Medyo naglabasan na yung mga tao. Kasi hindi na mainit. Okay na maligo. Yung tama nung araw, hindi na siya ganun kainit. Ay, puno yung dragon boat. Pag pumunta pala kayo dito, may mga water activities din. Like, yun yung water boat. Ay! Water boat? Dragon boat. Banana boat. Like yung banana boat. Kasi may dragon. Pero itsura kasing dragon. Tapos, yung ATV. Water activity yun. May mga activities dito like yung banana boat, jet ski, yung ATV nga, may mga pwede nyo gawin dito. And good thing about Liwa, tabi-tabi lang yung mga resort, tabi-tabi lang din yung mga kainan. And you get to see this sunset. Sa Manila, sa Luneta,
Rojas Boulevard natin makikita ito eh. Babad muna tayo sa tubig. Sige, atin natin sa Pampang. Nakaupo. Tayo, babad muna. Ay, maligam-gaming tubig. So ngayon, paggabi na, ano oras ba? 6:13. And yeah, sobrang solid dito. Iba talaga pagka beach. Dito sa Liwa, yung buhangin niya is dark or medyo parang grayish. Kaya pag tinignan mo yung tubig ng dagat, mukha siyang kala mo hindi malinaw. Pero pag nandito ka na, grabe, ang linaw. Mukha lang siyang hindi malinaw pero malinaw yung dagat. And marami kang pagpipiliang resorts or mga inns or mga villas na pag-i-stayan. Alam ko may mga parties sa Zambales na may season na malakas yung alon, pwede kang mag-surf. Pero normally, yung mga tao or mga bata, mga binata dito nag-skimboarding. Yun yung mga sport na ginagawa nila dito. Pero alam ko surf, merong spot. Kasi sa iba nakakapag-surf yung mga tropa dun eh. May season na malakas talaga kasi yung alon. Di ko lang alam kung anong month. So tonight, maghanap kami ng kakainan. Eh, baka mag-shot kami mamaya. Tignan natin yung nightlife dito sa Liwa. So tara, samahan nyo kami ngayong gabi. Enjoy natin yung lugar. Let's go! Tara, kain tayo. Let's go. So yun, pabalik na kami ng transient. Eto siya. Pero na-video ako siya kanina umaga. Pakita ko sa inyo yung tsura. Let's go. Punta kami ng Gasera Resto and let's enjoy the night. Let's go. Good morning mga tropa. It's a beautiful morning here sa Liwa. So it's 5:30 na yata and we're going to the shore para sa sunrise. So kung kahapon inabangan natin yung sunset, ngayon mag-spend naman tayo ng time sunrise para hindi pa masyado mainit. So tara, yung beach mula sa Gasera, it's like 3 to 5 minutes walk lang naman.
So, ito siya. Doon siya sa dulo. So, tara, samahan namin. Sobrang kalmado ng dagat. Tamang-tama para magpakalma ng pakiramdam. Pag ganito, hindi mo kailangan maipaglaban sa alon. Kalmado ka lang din lumalang. Tamang babad lang. Pastel colors. Ganda, no? Parang painting yung itsura ng ano. So, kung mahapon dito, yung sunset, syempre, nandun yung sunrise. So dito nga sa Liwa, marami kayong pagpipili ang mga resorts or villas. Ito yung part ng San Felipe. Parang ito yung pinaka first part ng Liwa, ng Sitio Liwa. Tapos pag ano yan, hanggang dun. Yun yung sinasabi ko kahapon na nasa bungad kami ng Liwa. Ito kasi kabilang bayan na itong kabila. So ito, pagpasok nyo ng San Felipe, yung arc, ito na yung kahanay nun halos. Itong sa Casera. Then hanggang dun yan. Then, kahapon nag-ATV kami hanggang dun. Maliban sa mangga na marami dito, marami din silang product dito like palay, corns, the usual na source of income ng mga mamamayan. And here sa San Felipe, ito yung pinaka sikat na puntahan which is yung Liwa. Pero marami pang pwedeng puntahan dito. Meron pang falls kalimutan ko yung tawag. Tinanong namin yung kahapon yung para sa falls. Kaso since summer, mahina yung tulo. Mahina raw yung tulo ng falls. Wala masyadong tubig. So, yun. Pero kung pupunta kayo ng hindi summer, yung parang hindi masyadong tagtuyot, kung check-in kayo sa Gasera, nag-offer sila ng tour package dun sa falls. 500 siya. Kasama na doon yung tour guide, yung Carabao ride, and yeah, maliban dito sa San Felipe, marami pang pwedeng puntahan dito sa Zambales like San Marcelino, yung Lake Mapanuepe, nandito rin, yung Cotto Mines, nandito din, ibang mga beaches dito, like sa iba, mayroon din mga resorts doon. So marami pwedeng puntahan dito. Dito rin makikita yung Magalawa Island. Sobra. Hindi ko pa napupuntahan yun pero nasa list ng pupuntahan yun for bisitahin. And sa Palawig, maganda rin yung mga views doon ng parang may hill sila doon na pinuntahan namin dati. So, yeah, marami pwedeng puntahan dito. Pwede ka rin mag-hike. Tapulaw, alam ko dito rin Tapulaw, Balingkilat. Na pag nag-trek ka, pwede kang bumaba ng nagsasa or anawangin yata. Kasi yun yung mga yun nandito rin sa Zambales. And sobrang ganda ng view sa umaga. Sobrang solid ng ganito. Yung meron kang 2-3 days na pahinga. Then pupunta ka lang sa isang lugar kung saan kalmado lahat. At wala kang isipin kundi lang nakainin mo. wala kang trabaho iniisip. Tapos kasama yung mahal mo sa buhay or good friends, di ba? Kaya siguro maraming nahihilig sa camp or sa falls or sa nature tripping dahil nga sa ganitong state pagka, pag nagpupunta na kayo doon sa magandang lugar tapos sobrang kalmado lang ng lahat. Nakakaano talaga ng isip nakaka-refresh ng isip, nakaka-refresh ng pagkatao. Alam mo yun, yung marirealize mo ulit yung kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin, yung goals mo, marireset mo, ma-assess mo ba yung sarili mo kung nasan ka na. And pagtapos ng bakasyon, tapos ng overnight or 3 days na pahinga, back ulit, diba? Sabak ulit. Kumbaga, ito na yung pinakahinga mo sa isang linggong or sa linggong puro trabaho. Kaya I suggest talaga at least once a week or siguro twice a month
kung kaya, do something na makakapag-renew sa'yo or makakapag-unwind ka. Hindi man punta sa nature or, you know, iba-iba kasi tayo ng na atake or iba-iba tayo ng way kung paano mag-unwind. So, at least, you know, magkaroon ng araw na wala kang iniisip na trabaho, wala kang iniisip na something na gumugulo sa isip mo, yung talagang payapa lang. Hanap ka lang ng isang lugar na payapa or gagawa ka ng bagay na makapagpapayapa sa isip mo. Enjoyin pa natin tong araw, enjoyin pa natin tong umaga. Let's go. So it's 7 a.m. Kakain na. Since yung free breakfast starts from 7 a.m. So tara, kain tayo. So yun, no, sobrang bagal talaga ng oras dito sa probinsya. And right now, it's lunchtime, so maghanap lang kami ng kakainan. Maghanap lang kami ng kakainan. Then, to spend the time siguro dito lang muna sa loob kasi mainit sa labas. Siguro lalabas kami mamaya mga hapon na. Mga 4, 5, depende kung anong oras. But yeah, right now, hanap lang kami ng kakainan. Then, yeah, busi-busi ko na pa mangyayari. Let's go, let's go! Sa may isang kainan dito na lagi namin binabalikan, yung El Paraiso. Bukod sa malapit siya sa Gasera is yung price is just right. So doon na kami lagi kumakain. Madalas. Pero try namin yung iba dito, marami namang kainan dito. So kung pupunta kayo, marami pagpipilian. So yun, nakabalik na, sobrang init. No? Kumain lang tayo saglit din. Yeah. Ngayong hapon mag-spend lang tayo ng time siguro dito sa kwarto or dyan sa labas, tatambay, papawala ng init din. Mamaya mga hapon is babalik kami ng beach. Tingnan natin kung ano yung mga pwede natin mga gawin pa. Pero siguro tatambay na lang na. But yeah, sobrang solid dito sa Liwa. Grabe, dahil mga gandang pwedeng puntahan. Anyway, yun spend ko na lang tong oras or spend na lang namin tong oras together. And hindi until makauwi kami bukas. So yun lang yung mga gagawin namin. And yeah, maraming salamat kung umabot kayo hanggang dito. And sobrang thank you sa pagtapos ng video. And hopefully, nakatulong or nakapagbigay ako ng update or idea dito sa Liwa. Yung mga resorts naman dito, yung price range is from 2,500 to 3,000. Depende kung marami kayo or kung couple. Pero yeah, tataas lang yun pagka mas malaking room yung kukunin nyo. And the beach is solid talaga. And maganda pumunta ng weekday. Kasi kanina, since pa-weekend na, medyo parami ng konting tao since summer. But yeah, maraming pwedeng gawin, maraming activities, maliban sa dagat, and anywhere here sa Zambales, sobrang solid. So yeah, maraming salamat. I'll see you guys in the next video. And kung mahilig kayo sa mga ganitong vlogs, travel vlogs, sa mga pinupuntahan natin nyo, please consider to subscribe to the channel. And like, comment, share. And yeah, maraming salamat. God bless sa inyo lahat. Ride safe sa mga nagmumotor. And ingat kayo lagi sa daan. And I'll see you guys in the next video. Right? Bye!